sa social media, nadurog ho ang puso natin noong napanood ho natin ito. Eh, handa nyo na ho yung ating mga panyo. Ganyan ho, napapabayaan ngayon. Talagang nakakaantig ho ng damdamin. Ito, grabe. Hindi ko na ho lalagyan ng sounds kasi may baka copyright ho tayo. Yun ho, grabe naman yan. My goodness. Ano sinabi niya about your testimony? Wala po siyang sinabi about my testimony. Sinabi lang niya sa akin is kung alam ko daw bang rason kung bakit Iglesia ni Cristo. Ganon. Tapos in-explain niya sa akin kasi Iglesia kasi yun na nga, trustworthy daw sa pera maasahan. Ayun na nga ho mga kababayan, welcome back sa PH Update. Muli ho tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. Ayun na nga ho ba sinasabi natin dyan. Dito sa video na to, magre-react ho tayo dyan sa mga napupunan itong si Congressman Rodante Marcoleta. Sa mga pinaggagawa ng kanyang mga kasama dyan sa House of Representatives at pasadahan ho natin na mabili siya. Yung napanood nyo ho sa ating intro, yung talagang nakakadurog ng puso, no? Yung isang ama na merong hawak-hawak ko niya yung anak niya sa kasagsagan ng bagyo, nasa taas ho sila ng bubong dahil sa kapabayaan ng administrasyon na to. Wala naman ho tayong ibang sisisihin. Hindi ho na, malakas ang bagyo, okay, pagpalagay na natin, kumusta naman ho yung bagyong Ulysses nung panahon ni Tatay Digong. Napakalakas ho ng bagyo na yun. Isa ho sa, kumbaga, napakaraming volume ng ulan na bumuho sa loob lamang ng ilang mga oras. Pero hindi ho nila naranasan yung ganyang klaseng aberya, yung mga kababayan natin noong mga panahon na yun. Kasi meron hong tama ang direksyon ng pamahalaan at ang korupsyon pagdating sa flood control, hindi ho ganun kalala. Ngayon ho kasi mga kababayan, napakatindi ho ng korupsyon. Hoy, Saldico! Kumusta yung Kumusta yung budget ng House of Representatives? As per VP Sara, kayo daw nitong si Tamba ang may hawak ng budget na sambayan ng Pilipino. Ngayon, sa nangyayari ito sa ating bansa, baka itong sinasabi na to ni VP Sara, kailangan tingnan ng ating mga kababayan. Kasi talagang sumusobra na itong mga kaganapan na to. Mantakin nyo yun mga kababayan. Yung buong Bicol region talagang napakatindi ho ng nararanasan nila ngayong mga panahon na to. Kahit na ano pa man mangyari dyan, ang magagawa lang ho natin, kung punta ho kayo doon kay Ma'am Crisette, kung afford nyo hong magbigay ng tulong sa ating mga kababayan, at kung hindi nyo naman ho afford, pwede naman ho tayong sabay-sabay na manalangin dito sa mga kababayan nating binabayo ng napakalakas na bagyo ngayong mga panahon na to. Pero bago ho yan mga kababayan, gusto ho muna nating i-shoutout ang mga nagbibigay ng kulay sa ating comment section. Palakpakan ho muna natin. Saludo! Mega love shoutout dito kay Ma'am Susan Fujikawa. Kung sakaling hindi niya napanood yung ating shoutout kanina. Ito, Ma'am Susan Fujikawa, mabuhay ho kayo at ingat ho kayo dyan sa Japan. At shoutout din ho dito kay Susan Artelan. Maraming salamat ho sa $5. Maraming salamat ho. Mega love shoutout. Shoutout din ho dito kay Ma'am Lady in Red. Matindi tong si Ma'am Lady in Red. Diba? Pangalan pa lang, maganda na Lady in Red. Ito ho mga kababayan, meron nung komento itong si Ma'am Lady in Red dito. Grabing hirap ng taga Bicol, pero bakit yung party list dyan at sa yung tagahawak ng pondo as per VP Sara, bakit wala man lamang na itulong? Inilalaan kasi ang pondo sa eleksyon at para sa ayuda. Yun na nga sinasabi natin, Ma'am Lady in Red. Kasi itong administrasyon na to, wala ho silang nasa utak kundi puro ayuda. Kaya malamang sa malamang, sa mga nangyayari na to, pasintabi ho kasi marami hong nahihirapan ngayong mga panahon na to. Base sa aking obserbasyon, ito yung oportunidad nila para makapagpa-epal itong administrasyon na to. Hindi naman ho sana ho mali tayo, baka talagang pinapalpakan nila ang kanilang mga trabaho para makadaupang palad at makapagpabida at makapagbigay sila ng ayuda sa mga kababayan natin na sasalanta ngayong mga panahon na to. Yun ang kinakalungkot natin, no? Tama ho yung obserbasyon yung yan, Ma'am Lady in Red, no? Shoutout sa inyo, mega love shoutout. Thank you nga ho pala sa 7 Singaporean dollar. Maraming salamat ho. Ingat ho kayo dyan sa Singapore. Etong si Ma'am Arisa Yen, Madam, pangatlo nyo na po ito ngayong araw. Maraming salamat. Palakpakan mo natin. Mega love shoutout, Ma'am
Arizayen. Mag-ingat ho kayo sa Japan. Thank you ho sa napakatinding suporta nyo sa PH Update. Mega love shoutout din ho dito kay Ilagan Perla. Thank you ho sa 10 Hong Kong dollars. Mag-ingat ho kayo sa Hong Kong mga OFW, mga taga-subaybay ho nating OFW sa iba't ibang dahon ng daigdig. Maraming salamat ho. Mag-ingat ho kayo. Mega love shoutout. Ayun na nga mga kababayan, pasadaan ho muna natin ng mabilisan itong nakita natin na to sa social media. Nadurog ho ang puso natin noong napanood ho natin ito. Handa nyo na ho yung ating mga panyo. Ganyan ho, napapabayaan ngayon ang sambayan ng Pilipino dito sa administrasyon ni Marcos Jr. Mantakin nyo, tayo ho kasi isa rin ho tayong ama. No, kaya ramdam ho natin yung hirap na pinagdadaanan nitong mama na to. Medisente naman yung buhay nila. Siguro sa kanila yung bahay na inaapakan nila na yan. Pero bakit ganyan ang nangyari sa kanilang lugar? Sa tingin ho natin, yung mga lugar na nabaha, magbuo ho kayo ng mga organisasyon at pumunta ho kayo sa inyong mga leader, tanungin kung saan napunta yung pinagmamalaking 5,500 flood control ng administrasyon ni Marcos Jr. Panoorin ho ninyo to mga kababayan. Talagang nakakaantig ho ng damdamin ito. Grabe. Hindi ko na lalagyan ng sounds kasi baka copyright ho tayo. Yun o, grabe naman yan. My goodness. Hanggang kailan ho ba mararanasan ng sambayan ng Pilipino to? Para doon sa mga Talyanista at ensaymada na nakikinabang sa administrasyon na to, sa ibinabayad nila sa inyo, naaatim nyo bang ipagtanggol itong administrasyon na to sa kabila ng kanilang mga kapalpakan? Marami hong views dyan sa administration, sa totoo lang, kasi maraming nabubudol sa propaganda ng mainstream media. Ito na kung sasabihin ko sa inyo, kahit saan ho tayo magpuntang panig, kahit mag-antay tayo, magpuro tayo, magkaka-views ho, panigurado, sigurado, 100%. Meron hong views sa kahit magkabilang panig na yan. Wala ho tayong, hindi ho dito pinag-uusapan ng views ng mga vlogs. Marami din hong views ang mga Talyanista at ensaymada. Aminado ko tayo doon. Bakit kanyo? Marami hong nabibrainwash itong mga mainstream media na to. Ngayon, pagdating dito sa mga Talyanista at ensaymada, mga lalaking mainstream media, wala namang pakialam yung sambayan ng Pilipino. Ang gusto lang yan yung kanilang interes ang maitulak. Ano yung interes nila? Siyempre, yung pera, tsaching, walang problema, di ba? Pero para doon sa mga independent vlogger, para doon sa mga social media influencer, political vlogger, na nagpapagamit dito sa administrasyon na to. Kahit ano pang sabihin nyo na napakahusay, talagang saludo kayo sa papalakad ng administrasyon ni Marcos Jr. Ito bang mga ganitong klaseng bagay nakikita nyo ngayon? Sabihin nyo sa akin, sabihin nyo kay PH Update nung panahon ni Tatay Digong, naranasan natin yan. Sasampalin ko kayo ng magkabilang katotohanan na nung panahon ni Tatay Digong, yung mga flood control, may crudo gumagana. Dito sa administrasyon na to, hindi ho natin malaman kung anong nangyari doon sa crudo. Yung nabasa natin, nauna yung flood. Wala pa daw yung control. Ito, mga pakinggan natin ito si Congressman Rodante Marcoleta habang kung ano-anong pinag-uusapan ng mga congressman dyan sa House of Representatives. Patuloy ho na naghihirap ang ating mga kababayan. Hindi lang ho dyan sa mga bahana yan, kundi kahit hindi ho dumating yung bahana yan, napakaraming kahirapan ang nararanasan ng ating mga kababayan. Mataas na presyo ng pangunahing bilihin, mataas na presyo ng mga produktong petrolyo, pero ang pinag-uusapan ho nila dyan sa House of Representatives, mga walang kapararakang issue, kagaya na lamang ho. Ayan ho, nag-a-alarm ho yung ating, ayan ho, yung, naku po, ano ba to? Ano bang nakalagay dito? O, yan ho. Ano ho ata to parang sa gobyerno to yung basahin ho natin Naku, yan na nga ho ba sinasabi natin. Nawala ho yung alarm. Ano yung baka sa MDRRMC yun, no? Ayun na nga mga kababayan, imbis na talakayin ng mga congressman na to kung saan napunta yung 5,500 flood controls na pinagmalaki ni Marcos Jr. Sa bagay sila mapuputukan baka sakali Kasi mga distrito nila yun anong nangyari dyan? Natural na kickback. Pinambili ng Cadillac, pinambili ng Prada, pinambili ng Chanel, pinambili ng kung ano-anong kapritsyuan nila sa katawan, mga magagandang sasakyan at kung ano-ano pang abubot na sa katawan ang pinagbibili nitong mga walang yang politiko na to. No? Malamang sa malamang, ika nga nitong si Atty. Vic Rodriguez, korupsyon, at napakarami pang korupsyon ang problema natin sa ating bansa. At dahil dyan, Atty. Vic Rodriguez, isang matikas na saludo para sa iyo. Palakpakan.
Dito ho, magkakaalaman na tayo. Meron hong babasahin itong si Congressman Rodante Marcoleta na panigurado hindi ho magugustuhan nung mga aso ni Tamba na nandyan sa TUAD Committee. No? Kasi ang problema ho dito, hindi lang naman ho tayo nakapuna dyan, maging yung ibang mga kasama nating gumagawa ng reaction video, tila bagang nagiging korte na yaang TUAD Committee. Sila na humahatol, nag-iimbestiga, umuusig dito sa mga iniimbitahan nilang mga resource person. Kung gusto palang maging abogado nitong mga tao na to, dapat sana nag-abogado kayo. Yung sila mga wannabe Itong si Kong Dante, hindi ho wannabe to. Abogado ho talaga to. Pakinggan ho na natin. isang desisyon Opo. ng Korte Suprema na may kinalaman sa sinasabi natin na legal pa kaya o tama pa kaya, nasa hulog pa kaya yung ginagawa ng Quadcom. Okay. Kasi ganito yung sinasabi sa isang desisyon dyan, ano? Opo. Jurisprudence po yan. No? English lang ito, medyo pagtyagaan nyo ng intindihin, Nelson. Ano? Opo, opo. A congressional committee in the Yan. case of undertaking a legislative inquiry Okay. cannot assume the functions of a court or jury or conduct an inquest into possible violations of criminal law. Nako It po. cannot act as an ombudsman, nor inquire into a justiciable controversy already before a court of justice. For such would mean an encroachment into the exclusive domain of other branches of the government. Ito ay Ayun. sa kaso ni Lemuel D. Lopez. Ito yung nanggaling sa panulat ng isang sa Philippine Law Journal. Ang author ay si Lemuel Lopez. The right to privacy in inquiries in aid of legislation. Philippine Law Journal, Volume 78, 2003, page 194. Ang mga journals sa Jen Nelson ay nagagamit ding mga basihan. Okay. Lalo-lalo na ito Okay. ay kapag ang journal ay lumabas at pinalabas ng Integrated Bar of the Philippines. Opo. Ibig sabihin ito ay meron ding strength o lakas ng isang batas na pagbabasihan. Yun ang kanya sinasabi, Jen, ano? Sabi pa rito, in Bengson versus Senate Blue Ribbon Committee, it was held that when a speech that called for the inquiry contained no suggestion of contemplated legislation, and it appears the aim of the inquiry was merely to determine whether there was violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, a matter more within jurisdiction of court, such inquiry may not be considered to be in aid of legislation. Ibig sabihin, pagka yung material, either privilege speech Opo. o isang resolusyon na ipinasa na wala namang contemplated need for legislation, ay kung ito'y tumutukoy lamang, sabi niya, para i-determine na mayroong paglabag sa isang criminal law, halimbawa yung Anti-Graft and Ayun, Practices Act, hindi siya pwedeng maging subject matter ng isang legislative inquiry. Ang nangyayari ngayon, may mga sinasabi silang mga paglabag, EJK, Opo. yung tungkol sa droga at other mga illegalities o criminal offenses o kung ano man yan. Opo. Ang dapat dito, kung dinidetermine natin na mayroong paglabag sa mga umiiral na batas, dapat siguro tumawag na lang sila ng legislative oversight. Legislative Kaya na oversight po. sinasabi natin, ang ipatawag na lang Okay. yung mga hensya ng gobyerno na may kinalaman para tingnan natin yung pagdidetermine nitong mga bagay na ito. Hindi siya in aid of legislation. Kamukha nito, ipatatawag ang sino. Kamukha kanina, halimbawa, kung pinatawag si dating Senador Laila de Lima, Leila de Lima. ano yung prospective area ng kanyang testimony halimbawa? Tsak ko yun, pabubulaan na niya lahat ng mga naunang paratang sa kanya. Hindi, ano yung itatanong mo ba in aid of legislation? Ayun. Kasi in aid of legislation. Kasi po, kung wala kang balangkas, kung wala kang iniisip na batas na hirap ka para ito ay maisaayos mo, bakit mo tinawag Oho. si Dating Senador Laila de Lima. Senador Laila de Lima? Kaya mo siya pinatawag, maring makatulong siya sa batas na iniisip mo na nakaporma na pero hindi mo makumpleto. Di ba? Kaso ang nangyari doon sa pagpapatawag dito kay Senador Leila de Lima, ang naging partisipasyon ho niya doon sa pagdinig para masusugan o ikumpirma yung mga pinagsasabi ng mga naunang resource person, kumbaga para gatungan yung kanilang mga testimonya dyan sa TUAD Committee. Diba? Ganun nung nangyari. Hindi, wala ho doon itong si Leila de Lima para magbigay ng kanyang inputs kung ano yung magandang gawin dyan sa kung yung mga panukalang pinaplano nitong mga congressman dyan sa TUAD Committee. Ito, tuloy ho natin. Ba? Opo. Yan ang sinasabi natin. Oo. Kasi kung wala, hindi mo alam kung sino patatawag mo. Oho. Kung wala kang batas na iniisip, na gustong punuin, gustong kumplituhin,
Ngayon, kapag ka meron kang batas na talagang gusto mo makumpleto, Tukoy mo na yan. tukoy mo, Yes. alam mo kung sinong patatawag mo. Opo. At pag tukoy mo na kung ano yung patatawag mo, alam mo na rin kung yung tatanong mo. Siyempre po. So ano yung tinanong nila kay dating Senador Laila de Lima? Oho. Well, ako kung hindi ko napanood ng buo yung pahayag niya, pero doon sa kanyang paunang pananalita, ay parang gusto lang niya patunayan na ang lahat ng paratang sa kanya at mga naunang pahayag sa kanya, laban sa kanya, noong panahon na yon, lalo ni Caroline Espinosa, ay lahat yun parang hindi totoo. Bakit Wala kailangan parang niyang ayun. humarap sa Quadcom? Siya acquitted naman. Oh, yun na Ano nga ba, po. ano ba yung paliwanag na gusto niyang gawin doon? Ibig ba sabihin yung acquittal na nakuha niya mula sa korte ay hindi sapat? Kinakailangan i-validate pa ng Quadcom? Yun ba yun? Oho. Wala akong makita ng dahilan kung bakit nandun pa siya. Nako po, yan ang nga po sinasabi natin. Kaya puro ho talaga kapalpakan ng ginagawa ng Quadcom na yan. Kaya sa mga susunod na pagdinig, magpunta ho kayo doon sa mga video na kung saan i-upload yung ginawang pagdinig na yan dyan ho kasi sa mismong House of Representative YT channel. Hindi ho kayo makakapag-comment dyan. Ibinablock ho nila yung freedom of speech dyan sa mismong channel na yan. Punta na lang ho kayo sa mga mainstream media, magkomento ho kayo doon at talagang express nyo yung saloobin kaugnay dyan sa mga kabalintunahang ginagawa ng mga aso ni Tamba na yan. Tapos na acquittal di ba? Opo. Correct. Oh, acquittal, ibig sabihin wala kang kasalanan. Tama po. Oy, bakit ka harap sa Quadcom? Anong dahilan? Ang iginigit nila doon kung ay isang katunayan na noong panahon na may drug war, ang dating Pangulong Duterte, kahit sino ay pwede nila ipakulong. At saka merong extrajudicial Aside killings. from EJK, Oho. may So, pinapakulong. ano nga yung nag-guide sa atin na batas? Asan ang legislative purpose? Yun nga po. Kasi pwede kang mag-isip ngayon, saan papunta na naman ito? Di ba? Opo. Ibig mo ba sabihin, pagkatapos mo halimbawa mapagtanong lahat ang mga taong humarap sa iyo, doon ka pa lamang makakaisip ng panukalang batas? Hindi ganun yun, baligtad yun eh. Opo. Hindi ganun yun. Kinakailangan meron ka nang nakaamba, meron ka nang nakabalangkas na panukalang batas na gusto mo na lamang na ayusing mabuti sapagkat iniisip mo yung kondisyon na maaring tamaan ng batas mo. Ano ang consequence ng batas ko kapag ito ay naisa batas na? Ayun. Kaya kakailanganin ko yung pakikipag-ugnayan ng mga tao na may kinalaman dito. Dahil yung epekto ng batas, yung sirkumstansya, mag-iiba Oho. dahil sa batas ko. Ayun. Para ngayon, pag nalaman ko yung consequence, dito ko na lang dito ko ngayon i-redirect ang aking batas. Oho. Kung wala kang ganun, bakit ka tatawag bigla? Oo nga, no? Lalong-lalo na, papatibayan ba nung dating senador na, ako po'y walang kasalanan talaga, kaya ako humarap sa iyo. Para saan? Para ano pa? Para yung malinis na pangalan niya, nilinisin pa niya siguro kasi acquitted na nga siya. Sa mga tweet, Oho. hindi siya ganap na malinis nung sabihin ng korte Well, na acquitted siya. parang ganun ang nangyayari ko kasi Maganda yung punto na yun itong si Congressman Rodante Marcoleta. Hindi pa sapat yung yung acquittal niya doon sa doon sa korte. Kailangan pa ho niyang puntahan yung Quadcom para ilahad ang kanyang saloobin sa sambayan ng Pilipino. Kasi nga ho kumakandidato ng party list, di ba? LP, di ba? LP yung party list niya. Kasi hindi ho yan mananalo. Yung ipagpalagay na natin na na-acquit siya. Sa mata lang nung nung mga tropa nito si Tamba. No, wala siyang kasalanan para sa kanila. Pero sa paniniwala ng sambayan ng Pilipino, sa paningin ng sambayan ng Pilipino, talagang noong panahon ni Panot, nagluluto, kitchen ng ipinagbabawal na droga, yung binibig. At sino yung DOJ Secretary? Leila de Lima. Anong ginawa niya? Naku po, nagpasayaw-sayaw doon sa loob. kailangan po nilinisin ng Quadcom. Hindi nga, kaya nga sinasabi ko sa'yo, Opo. hindi ko na makita yung direksyon ng Quadcom. Sa ngayon, sa ginagawa nila. At kung ipatatawag nila ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano naman kaya ang may kukontribute ng dating Pangulo sa mga batas, kung may mga batas man na nais silang ilimbag o gawin? Alam mo, binabasa ko rin yung rule ng meron kaming Opo. Rules of Procedure Governing Investigation in Aid of Legislation. Okay. Ito ay published na ito rules Oho. merong isang section diyan. Aha. Kung hindi ako nagkakamali, section 13 yata yun. Kapag binasa mo yung second paragraph, sino man kanya ang na-mention na pangalan sa mga pagdinig. Opo. Ayan. Basta kapag ikaw ay na-mention, ikaw ay Nabanggit yung pangalan mo. nabanggit Opo. ang pangalan mo sa mga pagdinig. At ninanais mong
ikaw mo magpaliwanag sapagkat ang karakter mo o kaya yung reputasyon mo ay nasira, makipag-communicate ka. Ah, okay. Makipag-communicate ka sa COMSEC Opo. para malaman namin kung gusto mong mag-testify. Pwede pala yun. Kapag alam niya, nabanggit ang pangalan niya, at sa palagay niya yung kanyang reputasyon at karakter ay adversely affected. Opo. So lahat ng pupunta doon, nabanggit ang pangalan eh. Dito, hindi nabanggit ba yung pangalan ng mga tinatawag ngayon? Hindi naman eh. Kahit sino na lang ang pinatatawag. Doon ako nagtataka. Opo. Ang pinatatawag lang, lahat ng nabanggit sa mga pagpapatawag na pagdinig. Halimbawa dyan, ikaw nabanggit, o kaya si Nelson. Opo. Sa palagay mo, medyo naapektuhan ang iyong kredibilidad, Nakalagkan, ang iyong pangalan, opo. ang karakter mo, o kaya reputasyon mo. Susulat ka ngayon. Gusto ko pong Magpaliwanag. mag-testify dyan. Tumistigo. Para siguro linisin mo yung pagkakasabi sa'yo, pagkakabanggit ka. Hindi po ganun eh. Okay. Paano kung iniisip ko halimbawa ikaw, Jen, Opo. doon sa pagdinig naman na kung saan nabanggit ang pangalan mo, alam mo namang hearsay lang. Opo. Alam mo hindi naman na-damage yung pagkatao mo. Ibig sabihin, kahit hindi ka na pumunta. Kasi sinasabi, yun lamang sa palagay nila ay adversely naapektuhan ang kanilang karakter o reputasyon. Kung palagay mo naman, hearsay lang naman yan eh. Opo. Pwede hindi mo napuntahan. Nakalagay doon kasi, those whose name has been mentioned have been mentioned and who feels like their character or reputation were adversely affected. Kung palagi mo hindi ka naman affected, ba't ka pupunta ron? Ang problema kung inoobligyan, gaya sa itatapay ng motion. Hindi nga ganun eh. Nakalagay sa Section 13, basahin mo yun eh. Oo. Lahat pinatatawag eh. Oo. In aid of legislation, tama lamang sana sapagkat power yun ng Congress. Yeah. Pero merong limitation. Ang sinasabi doon, kaya ka lang tatawag in contemplation of completing a piece of legislation. Kaya kailangan nandun ka agad yun. Kasi nga, kaya mo hindi makumpleto, gusto mong malaman, teka muna, kailangan malaman ko kung ano yung epekto nitong gagawin kong batas na to. Opo. Ito'y para sa ganito. I want to know. Ano yung magiging kapakinabangan, ano yung hindi magiging kapakinabangan, anong magiging negative nito. Nako. So, kailangan meron ka ng batas. Kung wala, tatawagin mo sila, parang mali. Mali nga pala yun. Di ba? Hindi, ang nangyayari kasi kung pag nag-motion, Your Honor, na si Jen Subarjaga at Nelson Lubaw ay ipatawag dito pag hindi dumalo. Nako, contempt ko kayo, ini-ignore ninyo, binabaliwala ninyo ang imbitasyon ng Quadcom. Yun Hindi. po ang nangyayari palagi. Hindi nga, Yeah, tama itong si Sir itong si Sir Nelson Tama ho yung kanyang obserbasyon. Yun ho talaga yung nangyayari doon Pagka ikaw hindi ka lang nakasagot o hindi ka nakadalo sa ano po mang kadahilanan, yun ho talaga ang meron kang kalalagyan dito sa mga congressman. hindi nga ganun eh. Ang ganun Hindi ba? nga ganun. Meron kang puwersa na ipatawag mo sila. Oo. Ngunit ang mahigpit na limitasyon, Opo. meron ka ng panukalang batas. Kasi kaya pupunta doon, kailangan mo ng impormasyon. Yun Opo. ay auxiliary, yun ay essential requisite nung karapatan tumawag ka. Oho. Nung karapatan tumawag ka ng inquiry, kinakailangan dumating sila. Yung coercive power, nasa sayo. Opo. Pero ang limitasyon, kailangan may kaugnayan sa paggawa ng batas. Kaya nga in aid of legislation. Yun. Di ba? Kung hindi, lahat na lang ipatatawag mo. Para saan? Yun ang tanong Oho. Kaya nga doon sa mga ibang jurisprudence, pati yung rule of pertinency nakalagay. At pagkatapos, yung karapatan ng taong haharap sa iyo ay dapat maproteksyonan. Meron din pala. Yan yung karapatan. Ang daming constitutional rights dyan. The right to privacy, the right against self-incrimination. Pero kapag pinilit siyang sumagot, Opo. pipilitin siyang sumagot, kapag ayaw niya sumagot, ikukulong siya. Saan ka ba nakakita gaya na sinasabi na natin nung nakarang araw? Nagpapatulong ka lang. Dun Kung ayaw niya sagutin kasi personal namang masyado, ikukulong mo yung tao. Hindi ba parang may dual na katauhan yan kung na in aid of legislation at in aid of, di ba, investigation sa ang nangyayari kasi ganun ang nangyayari ang kasalukuyan kong Parang na investigative. investigasyon na kapag ikaw ay nagsinungaling at hindi ka nagsabi ng totoo ba parurusahan ka sa mga pinagsasabi mo sa Quadcom. Kasi ang talagang pinamamarali yung katagang investigation. Ayun na nga In po. aid of legislation. Opo. Pero pag binasa mo sa saligang batas, inquiry in aid of legislation. So mag-i-inquire ka dapat. Inquiry lang. Oo, Inquiry in aid of legislation. Kasi tatanungin mo siya. Pero Ngayon naman mga kababayan, liyarin lamang kung narinig nyo na yung mga punto de vista na yan, itong si Congressman Rodante Marcoleta. Dumako naman tayo dito
Eto mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, magkakaalaman ho tayo. Ito kung itong quad committee na to, sinusunod pa yung alituntunin na dapat nilang sundin sa pagkakandak ng mga ganyang klaseng investigation dyan sa mga komite sa House of Representatives. Ito ho. Ni Congresswoman Castro na may mga tumawag sa iyo. Medyo nagulat lang ako na tinawagan ka ng ating former president. Sa pagtawag sa iyo, ilang minuto kayo nag-usap? Naku. Mga ilang minutes po kayo nag-usap? Mga 1 minute lang siguro, Your Honor. 1 Mr. minute? Chair, mga ganun lang po siguro. Kasi may silence kasi. So, ano yung pinaka hindi mo makalimutan sa tawag niya? I mean, about your testimony. Ano sinabi niya about your testimony? Wala po siyang sinabi about my testimony. Sinabi lang niya sa akin is kung alam ko daw bang rason kung bakit Iglesia ni Cristo. Hindi siya? Tinanong ako kung alam kong rason bakit Iglesia ni Cristo ang hinanap. And may silence kasi hindi ako mimik sa sumagot ka. And then, ito, para malaman mo na. Ano. Tapos in-explain niya sa akin kasi Iglesia kasi yun na nga, trustworthy daw sa pera maasahan. Pagdating sa pera, ang Ano pa? Iglesia. Ang napag-usapan niya? Yun lang po. Yun lang. Sino pa mga tumawag sa iyo, personalidad? Ganyan ho kagaling itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. One step ahead ho siya sa mga aso ni Tamba. Imagine, hindi ho siya dumalo dyan. Pero nawasak ho niya yung argumento nila na kung saan itong binibida ni Garma, inutusan siya ni Tatay Digong, tumawag siya ng alas 5 ng madaling araw, nagpapahanap ng isang pulis, dapat INC o kung ano pa mang kalokohan niyang tinahinayan ni Garma. Yung tinahinayan ni Garma. Isang tawag lang ho ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, maging etong mga aso ni Tamba, nataranta ho sila. At hindi ho nila malaman kung paano nila mamaniobrahin ang kanilang mga naratibo dahil nalinaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang dahilan ng pagtawag niya at kung bakit INC ang hinahanap niya dahil mapagkakatiwalaan sa pera. At hindi kung bakit sa ano pa mga kadahilanan. Abangan nyo na lang ho itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga susunod niyang pag-testify at panigurado mahuhulog sa kinauupuan itong mga itong mga aso ni Tamba. Sino pa Your po Honor? ang tumawag Isang sa tawag iyo, lang ho yun, personalidad? Wala na pong ibang tumawag po. Siya lang po. And my relatives, Your Honor. Mga relatives mo? Wala nang kapwa mo polis? Wala bang mga congressman? Senador? None, Your Honor. Mr. Chair, none po. Wala. Na ibang tumawag. Okay. I just wanted to be clear, no, GM Garma, no, para at least maliwanag tayo that you are not being pressured by anyone inside and outside of this House of Representatives. Otherwise, we will not allow some pressure coming from this house and outside that is pressuring you to say something against your will. Yun lang po yung gusto namin malaman. Yes, I Mr. hope you're telling the truth. Yes, Mr. Chair. Wala pong ibang tumawag na po. Sige. Mr. Chairman, you're asking for a 1-minute suspension, then I will be asking more questions in a while. Yeah, 1-minute suspension. Yung pong gustong mag-CR, pwede po kayo mag-CR. For the meantime, Yo. committee is now resumed. Congressman Dan Fernandez. Okay, I'll be muna, Mr. Chairman. I wanted to ask also yung yung sa I will withheld muna yung mga questions kay Colonel Leonardo and also with Colonel Garma. I'll be yielding muna momentarily with sa iyo or kay Jinky. For the line of questioning doon po sa mga jail guards, precisely because these are issues that so important as well that need to be heard by this Quadcom, Mr. So, Chairman. the decision of the chair is we will temporarily suspend consideration or tackling of Colonel Garma, and we will now proceed with the jail guards. Mr. Chair, Game, dito na ho tayo kay Luistro. Identify yourselves, please. Jolie Toritana po ng Baybay Subjail. Ano po ulit pangalan? Jolie Toritana. John Lee Torre Tana. Yes po, Mr. Chair. Tana is your last name? Ritana po. Yan na ho yung mga Retanya. jail guard, no? Yung mga Ritana. jail guard. Ritana lang Retana. po. Yes, How long have you been employed in... Gaano na po kayo katagal na nagtratrabaho sa Baybay Provincial Jail? mga 20 years na po, Mr. Chair. 20 years. Kailan po Matagal kayo na. nag-umpisa? Noong 2004, Mr. Chair. 2004. Can we ask the
the next jail guard. Please identify yourself. Roger Rasaga po, Mr. Chair. Rasaga, Yes, Mr. Chair. how long have you been employed in Baybay Provincial Jail? 30 years in service. 30 years. Yes, Mr. What Chair. year did you start? 1994. 1994. Yes, Mr. Chair. I understand we have another jail guard. Please identify yourself. Mr. Chair, Security Officer 1 Manuel Nicolas C. Abuda, the incumbent sub-provincial warden of Baybay City, Sir, what's your Effective- name again? Provincial Warden sub-provincial warden Sub. Baybay City Sub-Jail Facility is 01 Security Officer 1 Manuel Nicolas C. Abuda, Mr. Abuda. Chair. Abuda. Abuda. When were you assigned to the Provincial Jail of Baybay? Kailan po kayo na-assign doon? I assume the position effective August 1st, 2024. 2024. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, I understand that the subject matter of this investigation pertains to an incident which happened on November 5, 2016. So I will be directing my questions to the two jail guards who were there already during this date, Retana and Rasaga. Mr. Retana, Yes, Mr. Chair. as a jail guard, can you please enlighten us? Kwentuhan niyo po kami. Ano po ang duties niyo sa Provincial Jail of Baybay as one of the jail guards? Ako po ay isang team leader ng isang grupo ng gwardya. Ang aming layunin po ay bantayan ang aming mga bilanggo, Mr. Chair. Pwede niyo po bang ibahagi sa amin ano po ba yung mga detailed activity na ginagawa nyo para ma-achieve yung sinasabi nyong bantayan? Kausar, huwag ka na magkakamali. Babasahin mo na lang yan. Renovide na nila yan. Kailangan. Ang delivery niyan, umaasa ako na dapat talagang planchado, talagang siguradong mapapaniwala nyo na yung ito ba yung mga jail guard na pinatalikod, di umano, noong sinervang warrant nitong si Espinido. Tingnan mo natin, pakinggan natin kung talagang kapani-paniwala. Ang jail facility, including the PDLs. Mr. Chair, sa umaga po ay kami po ay naggawa ng head count. Tapos, na alas 6 ng umaga, pagka binubuksan namin yung mga silda nila para maarawan sila doon sa tinatawag naming compound area. Okay, so every 6 a.m., tama po ba yun? Pinalalabas nyo yung mga preso para maarawan sila? Yes po, Mr. Chair, pero doon lang po sa loob lang din ng kulungan. Sa loob ng compound. Yes, What Mr. else Chair. do you do in guarding the jail facility? Pagkahapon naman po, bandang alas 5, binabilang na po namin, tapos pinapasok na namin po sila lahat. Do you mean to say na pag pinalabas nyo sila ng alas 6 ng umaga, anong oras nyo po sila ulit ipapasok? Mga bandang alas 5 ng hapon po. 5 p.m. na po. Yes, Mr. So, Chair. ibig sabihin, simula po 6 a.m. hanggang 5 p.m., nasa labas ng selda ang mga preso? Sa labas ng silda nila, pero nasa loob lang din ng kulungan. May compound po area doon. Nasa labas ng selda pero nasa loob ng compound ng jail facility. Tama Yes po ba Madam. yun? Yes po, Madam Chair. Pag sinabi nyo po bang nasa loob ng compound, nasa labas ng jail facility pero nasa loob ng bakod na nagsisecure ng jail facility. Tama po ba yun? Hindi po sa perimeter area, Mr. Chair, pero sa loob lang din ng facility, sa loob ng building. Nasa loob pa rin ng building. Yes po, Mr. Chair. Ito ho bang sinasabi nyong area kung saan tumitigil itong mga preso from 6 a.m. to 5 p.m.? Ito po ba'y nakasecure din? Yes, Mr. Chair. So, ibig sabihin, meron po kayong isang secured facility kung saan tumitigil sila 6 a.m. to 5 p.m. and beyond that time, ipapasok nyo na sa kanilang maliliit na selda. Tama po ba? Yes, Mr. Chair.
And while this PDLs, habang ito pong mga presong ito ay nandoon sa labas ng kanilang mga selda pero within the jail facility building, ito po bang mga presong ito sa inyong pagkakaalam ay nakakapagtago, hawak ng mga armas kagaya ng baril? Hindi po, Mr. And Chair. how do you say that? Paano nyo po nasabi na hindi po sila nakakapagtago ng anumang sandata? Makikita po namin sila, Mr. Chair. Aside from viewing these PDLs, do you conduct regular checking and search among these PDLs? Sila ba'y inyo pong binabody search? At sinesearch nyo din po ba yung kanilang maliliit na selda to make sure na wala silang tinatagong mga sandata o firearms? Yes, Mr. Chair. Minsan magkanda kami ng galugad po, Mr. Chair. Can you enlighten us? Gaano po kayo kalimit mag-conduct ng search sa loob ng selda? Twice a month or monthly, Mr. Chair. Twice a month or monthly? Baka humalusutan kayo pagka ganyan katagal. Sa tingin nyo po? Yan ang ano namin, Mr. Chair. Because Mr. Retana, there are allegations, meron pong aligasyon si Colonel Marcos na mayroong baril si Mayor Espinosa sa loob ng kulungan. Ano pong masasabi nyo dito? Hindi po yun totoo, Mr. Chair. And before I go any further, Mr. Retana, nasan po ba kayo noong November 5, 2016? Nasa bye-bye subject, Mr. Chair. Naka-duty po ako. Naka-duty po kayo. Yes, Mr. Chair. And ano pong naaalala nyo ang pangyayari nung petsang iyon? Ito inaano ho nitong si Luistro yung pagkakasawi nitong si Espinosa sa loob ng kanyang selda. Kung tayo tatanungin, base dun sa mga taga-Albuera na nagko-comment dyan sa comment section, kung tayo tatanungin, yung nangyari na yon dito kay Espinosa, wala ho tayong ano doon, ng laban wala tayong problema doon. Sa dami daw ho ng naibaon na nitong mga ano na to, nitong mga tao na to, di umano maging yung mga taga-Albuera nung nabalitaan ho nila yon, natuwa ho sila nung nabalitaan nila yon. Dahil talaga daw napakasasama nitong mga tao na to. Di umano diyan sa lugar ng Albuera. Bali silang yun sa mga nagko-comment sa ating mga video. Doon sa mga taga-Albuera, mag-comment po kayo sa baba. May isang pangyayari na pinasok kami ng mga tao, lula ng 3 patrol cars. Pag sinabi nyo po bang pinasok kami ng mga tao, ang ibig sabihin ho ba nun ay purasahan ang pagkapasok o nagpaalam po ba sa inyo being kayo po yung naka-duty na jail guard? Purasahan po. Purasahan. Yes po. At maaari nyo po bang ilarawan, ikwento, paano po yung detalyadong pangyayari ng pagpasok ng 3 team, lula ng 3 police car, yung sinasabi nyo po na puwersahan? Sa may pasado alas 3 ng madaling araw po, noong 5 ng November 2016, may napansin po kaming 3 patrol cars na dumarating galing sa labas papunta sa aming pasilidad. Tapos, Nakikilala nyo po ba itong mga pulis? Pulis po ba ito? Itong mga dumating na sakay ng 3 police car, patrol car? napag-alaman ko na lang po na si IDJ po sila, Your Honor. Ano po yon? Napag-alaman ko na lang po na si IDJ daw sila. CIDG po sila. So, ibig sabihin, nung una nyo po silang makita, hindi nyo po alam na CIDG sila. Yes po. Hindi po ba sila naka-police uniform? May ilan naka-uniform, yung iba naman hindi po, naka-civilian lang po. Mr. Chair. Nakikilala nyo po ba kung sino itong mga police na ito? Wala po akong nakilala kahit isa. Mr. Wala Chair. po kayong nakikilala kahit isa. Kahit po yung team leader nila, hindi nyo po ba nakikilala? Yes, Mr. Chair.
Yun pong team leader, kilala niyo po ba o hindi? Hindi po sa pangyayaring iyon. During that time, hindi niyo po siya kilala. Yes po, Mr. Chair. Mr. Ritana, ikwento niyo po sa amin, paano po ang ginawa nilang pagpasok sa loob ng inyong jail facility? Nakita ko po sa monitor ng aming CCTV na may paparating na patrol car. Inutusan ko po yung isang kasama ko na si Ortiga na puntahan mo doon kung ano ang ano nila, anong pakay nila. Nang pumunta si Ortiga, hindi siya nakabalik na dahil siya daw ay tinutukan ng baril at doon na siya pinaharap sa pader. Tapos, tinawag niya ako. Kay nagkagulo naman doon. Tinawag niya ako na dalhin ko yung susi doon sa my gate. Pinuntahan ko naman sila doon. Ito po bang gate na tinutukoy nyo? Ito'y gate papasok doon sa selda? Hindi po, Mr. Sir. Ano po itong gate na binabanggit nyo? Ito po yung gate ng perimeter, bali main gate po namin. Main gate ng selda pero nasa loob din ng building. Hindi po. Sa labas. Nasa labas. Para ho ba makapasok yung mga sasakyan? Yes po. Ano Mr. pong Chair. ginawa ninyo na sunod? Pumunta ako doon. Tapos, nagsisigaw na yung mga CIDG na buksan ko ang gate. At binuksan niyo po ba ang gate? Hindi pa. Ano pong sunod na nangyari? Tinanong ko yung ano kung pwede tingnan yung search warrant nila. Hindi naman po pinakita sa akin. Hindi po ipinakita sa inyo ang search warrant. Yes, Your Honor. At ano pong ginawa ninyo dahil hindi ipinakita yung search warrant? Pinilit po nilang buksan ang gate. Paano po yung ginawa nilang pamimilit sa inyo para buksan yung gate? Inutosan nila ako na buksan. At kayo po ba'y sumunod kaagad? Yes po. After nyo po Hetong si Luis Tro, ito yung ano siya feeling smart siya diyan eh. Siya yung pinaka kumbaga diyan sa pagdinig na yan, kumbaga isa siya doon sa mga tinitignan ng mga kasama niya bilang merong sense magtanong. Kaya talagang kasi mainit din ho siya sa social media pagka siya nagtatanong, kino-content ho siya ng mga ng mga gumagawa ng reaction. Pero para sa atin ho, mga walang kakwenta-kwenta mga pinagtatatanong niya. Kung maging kay Congressman Rodante Marcoleta, pinunan niya na rin ho itong ali na to doon sa naging argumento nila kaugnay doon sa Committee on Good Government, no? Noong dumalo doon si Congressman Rodante Marcoleta. Ayun na nga mga kababayan, dito nung natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat to sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat to mga kababayan.